Kala nyo hindi namin mahalata. Sa mga kasama kong vlogger, no? Ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Kung ngayon lang kayo nag-vlog ng politika at akala ninyo lahat ng survey pare-pareho, mag-research naman kayo ng konti. Kasi pati kayo nabibiktima eh. Alam niyo naman, maraming naniniwala sa mga vlogger na hindi nyo alam kung ano yung legit at illegit. Ako, nakita nyo naman, kumakandidato pa lang sila BBM tsaka si BP Sara. Noon ko pa sinasabi, nung hinarang ako ng mga loyalista na yan na ang dami-dami nila, mag-isa lang ako. Ano lang yung pinaniniwalaan ko noon? SWS lang tsaka Pulse Asia. Consistent ako dyan. Kaya magsulputan man yung mga Octa Arts Dancer survey niyan. No Limit Tanghir El Pulibistrismo survey. Kahit pa si Crispin at Basilio na at si Sisa mag-survey. Pulse Asia lang po at saka SWS. Di ba? Kasi pinoprotektahan nila yung kanilang pinoprotektahan nila yung kanilang track record. Ang track record nila, doon sila kumikita. Kala nyo ba may papasarvey pa dyan sa Octa Arts tsaka dyan sa No Limit Tanghir na yan? Wala na. Pucha, lahat ng survey, number 1 si Sara pagdating sa inyo. Pinagbubulan nyo kami. Ang dami, meron pa okulum, meron pang kung... Kaya ito po paalala natin, no? Namili po yung mga senatorial candidates, hindi po tayo. Hindi po tayo nagsabi na alam natin, no? Marami kasi nagtatanong nun, 'di ba? Ano na ba gagawin natin? Panay na lang ba tayo rally? Ano na gagawin natin? Ito na po yung gagawin natin. Kasi gusto na nila matapos eh. Sinisisi pa nga yung mga tao bakit ayaw magsilabas at mag-rally. 'Di ba? Ito na po ang gagawin natin. Mga nagtatanong na ano na susunod. Huwag natin iboto lahat yan. Yung 12 na yan. Putya, baka mamaya pagdating ng araw, pagdating ng botohan, putya, magaling to si Tito Soto, magaling to si Lacson, magaling to si ganun, magaling to si ganun. Matulungin tong mga tulpo, dalawang tulpo na ilalagay ko dyan. Magaling magboxing to si Pacquiao. Magaling na artista to si Lito Lapid. Patay tayo dyan. Wala rin lahat ng mga pinaglalaban natin. Kasi walang epekto eh. Hindi sila magtatanda eh. 'Di ba? Namili sila ng sarap buhay. Ayaw nila yung tatahakin nila Marcoleta na mukhang walang pera tong sasalihan ko. Aaniban ko. Pero okay lang, laban lang para sa magandang kinabukasan. Sa totoo lang po, hindi na rin naman sila magagaling. Akala lang natin magagaling dahil lagi-lagi na lang sila nananalo. Magagaling lang silang manalo. Kay Philip kaya, magsabi ka nga ng ginawa niya kumpara sa mga tulpo. Kumampi siya sa Duterte. Ano pa? Ano ba asahan mo sa artista? Wala. Pero dahil kumampi siya sa Duterte, yung boto niya importante. Wala akong pakialam sa mga pagmamalinis niyo. Ano ba ginawa niya kumpara sa tulpo? Wala kaming pakialam. Hindi kami kakampi dyan sa mga gusto mong kampihan. Ngayon, akala mo yung yung mga kaya niyong paikutin na vlogger, ano ba nagawa ni Philip Salvador? Best actor siya. Yung mga tulpo ba, best actor? Nakailang best actor na yan. Yung tulpo ba, meron bang best actor? Ako pa pilisopuhin mo. Hindi lahat sa politika ay tulong-tulong. Tulong pa lang gusto ninyo eh. Ano ba ginagawa ng senador? Hindi po
Gumagawa po yan ng batas. Puro kayo, kala nyo maano nyo ako, ma-adapt nyo ako. Ano ba ginawa niya kumpara sa mga tulpo? Best actor yan. Di mo ba alam yun? Kumampi sa Duterte. Yung tulpo, hindi kumampi. Kumampi dun sa mga nag-uusig kay BP Sara. Kampihan lang ang labanan. Di mo ba alam yun? Sa politika? Huwag kang mamulitika. Best actor. Oh. Tulpo ba nag-best actor na? Gusto nyo ng pilosopuhan. Hindi kayo ubra rito. Ano ba gawa ng tulpo na napakayabang ng tulpo? Kala mo kung sino eh. Erwin Tulfo, wala nagawang batas sa Kongreso tapos mag-ambisyon pa maging senador. Problem po ang Pinoy bumuboto ayon sa kasikatan, hindi ayon sa kakayahan. Hindi, Ma'am Pretty Banji, pare-pareho lang naman din yan. Ang tatagal na nila sa Senado, wala rin naman. Magagaling lang talaga rin pumorma yung mga yan. Eh magaling pala sila, bakit nila pinili si Marcos na kampihan? Sige nga, kung magaling talaga sila. Norman Dap de Leon, hindi ba nila alam yung ginagawa ni Marcos ngayon? Hindi po pwedeng na magaling ako, pero magbubulag-bulagan ako. Hindi po pwede yun. Ngayon po ang panahon na kailangan ng mga taong bayan yung magtatanggol sa mga totoong naglilingkod. Si BP Sara, tignan nyo, naglagay ng satellite office para saan? Para magnakaw? Hindi. Kaya siya naglagay ng satellite office para mas marami siya matutulungan. Anong ginawa ng mga kakampi ni Marcos? Anong ginawa ni Martin? At mga kakampi niya sa Kongreso? Binawasan ng budget para hindi makatulong. Yan bang matino? Huwag niyo sabihin hindi magaling si Martin. Hindi po pagalingan to. Magagaling nga sila, mga tuso naman. Mas gusto ko na yung hindi magaling, pero marunong. Alam niyo yun? Marunong kan sumunod sa leader eh, na matino eh. Eh magagaling nga sila. Palagay na nating magagaling sila. Pero anong klase yung galing nila kung ginamit nila sa pantutuso? Anong uri ng leader sila na yung sinusuportahan nila ay walang nagagawa sa Pilipinas? Kung ako kasing sikat nila, dito ako tatakbo sa tunay na oposisyon. Pupunta ako kay Pangulong Duterte kasi hindi ko matitiis eh. Yun po ang tignan nyo. Hindi lang po yung pagalingan to. Magagaling nga eh. Yun nga yung nakakatakot eh. Kung magaling ka, matalino ka, tapos kumampi ka pa. Kinampihan mo pa to. Ano na mangyayari sa bayan? Ibig sabihin, yung kagalingan mo, ginamit mo para laban sa taong bayan. Laban sa mga Duterte. Mas nakakatakot po yung matalino. Matalinong tuso. Eh tuso yung mga yan eh. Biruin mo kumampi ngayon, ganyan na ginagawa kay Duterte, sa mga Duterte. Kinampihan pa rin nila. Pwede naman silang kumampi sa mga Duterte. Tatanggihan ba sila ni Tatay Digong? Pupunta sila dun. Si Ipe nga, pinatakbo na eh. Hindi po lahat ng matalino, iboboto nyo na. Matalino nga. Eh si Tol nga, matalino yan eh. Tol, kumusta na Tol? Zero ka Tol. Kayo mga mga BBM supporter, iboboto nyo si Tol? Si Duterte lang nagpanalo dyan. Tignan nyo ginawa kay Duterte. Ngayon, tataas ng kamay ni BBM. Pag nanalo yan, tignan nyo gagawin kay BBM yan. Maniwala kayo sa akin. Putya, wala nga masamang ginawa sa kanya si Duterte. Tignan nyo. Kung anong ginawa kay Duterte. Kahit kalaban namin kayo, tatawanan namin kayo pag binoto nyo yan. Kasi uto-uto kayo.
Tolentino no vote, uy, hindi nyo madadala sa hukay ang mga kinulimbat nyo. Tusong mga kaya po sa totoo lang, matalino. Oh, matalino sila. Iboboto nyo sila dahil matalino. Putya. Yung matatalinong kumampi dyan, yung matalinong kumampi sa balaktot na pamamahala, nakakatakot. Nakakatakot iboto kasi kaya nila magbulag-bulagan. Biruin mo 1.4 billion flood control program a day. Tapos sa mga kakampi, ang sinisilip, 125 na ginastos ng 11 days. Million lang, 125 million. Ha? Yung 1.4 billion a day, wala, bulag kayo. Huwag iboto mga bangag, lalo na Tulfo Brothers. Doon na tayo kay PRRD straight line up lang tayo sa mga supporters. Watching from Ottawa, Canada. Nagpupuyat ako dahil sa program Mr. Badong. It's 2 a.m. here. Pasensya na po. Matalino, himod, pwet lang, bulag. Yan po nakakatakot. Yung matatalino pero sila, yung sunod-sunuran lang sa mali. Alam na nila yan. Mga sila Lito Lapid, sila Ramon Revilla, sila Manny Pacquiao, okay lang yan na dito tayo, sunod tayo sa presidente kasi para manalo tayo. Pero yung mga matatalinong sinasabi ninyo, yun na nakakatakot kasi alam na nila yung ginagawa eh. Ba't hirap nyo kausap? 12 diretso tayo, Team Duterte tayo, kahit sino. Alam nyo po, ganito lang yan. Meron kasing mga vlogger na nagsasabi sa kanila na wag tayo mag-straight. Kasi nga meron silang gustong ipasok. Kilala nyo naman, naglolokohan pa tayo. Kilala nyo naman yung gusto nila ipasok eh. Dapat hinikayat nyo yung kandidato nyo na tumakbo kay Tumakbo kay Duterte. Kilala nyo naman yun. Kung sino yung gusto nila ikampanya eh. Kasama si Kong Marcoleta at Doc Ong. Si Marcoleta pasok. Si Ong, hindi ko alam kung, ako totoo lang, kung seryoso ba si Doc Ong. Kasi kasasabi niya lang na kaya siya nagka-cancer dahil sa politika. Pero hindi po ako makikialam dyan. Kahit ang pera ay galing sa pagnanakaw, tatanggapin nila. Kaya sila ay nandun lahat. Galing sa nakaw, gagastusin sa pagkain ng kanilang pamilya. Vote straight kami sa Duterte team dito sa aming lugar. Team Duterte, Jude Uy. Straight vote, all out support. Kaya po ako, ginagapang natin itong mga paliwanag na to para kayo din, may paliwanag nyo. Po kayo matakot dyan sa mga, ano ba nagawa ni Tulfo, Philip Salvador? Best actor. Tapos. At kumampi sa Duterte. Yun ang importante ngayon eh. Bilang Duterte supporter, boto para kay Sara Duterte, i-impeach nyo. Saka nakakita tatakbong senador. Nangangampanya na impeachment si Erwin Tulfo. Bangag party list, wala na bang nag-file? Si si Aimee, nag-file na kanina. Baka sabay-sabay sila. Kanina, tsaka yung tatlo, si Lacson, si Soto, tsaka si Lito Lapid. Dapat po boss, pag may dual citizen ng isang candidate, dismiss na agad. Yung kasi hindi yung tunay na Pilipino. Correct. Kasi po, sa totoo lang, yung mga, hindi po namin tinatawaran yung pagka-Pilipino nyo, yung alam namin sa puso nyo. Pero syempre, dahil kayo, yung mga American citizen din, di ba? Hati yan eh. Unlike sa amin, wala kami iniisip na ibang citizenship eh. Kung citizen sila na iba, magka-problema dito. Lipad lang sila sa Amerika. Kami, dito lang kami. Kaya dapat, paubayan nyo na sa mga
Pilipino lang yung pagtakbo sa politika kasi how can we help Marcoleta win a Senate seat? I think it's only popular to people who follow political news, but the common folks might still vote for the same people entertaining them on TV. Kaya po kakayod kami. Kami mga vlogger kakayod para ano sila, may kampanya. Talagang dehado tayo, no? Pero talagang ganun eh. Sila talaga, mga sikat yung kalaban natin, pero kinakailangan nga natin, singilin sila. Sikat na kayo, magagaling na kayo. Pero saan nyo dinala yung dunong nyo? Pagkonsente? Sinuportahan ninyo tong uri ng ano na to? Straight PDP tayo sa mga kapatid. Opo, katulad niyan, anong bias kagad nila? Anti-China kagad sila, di ba? Yung mga dual citizen ng US. America, hindi nyo maano kasi yan yung binomba sa mga pag US citizen talagang anti-China eh. Hindi natin masisisi sila dahil kaaway talaga ng China, ng US yung China ngayon kung sino ang mas ano sa kanila eh, mas ma-impluwensya sa buong mundo eh. Meron talaga silang kompetisyon, hindi natin maitatanggi yan. Tayo hindi naman tayo kasama dun eh. Pwede natin silang maging kaibigan pareho eh. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi tinuloy ni BBM. Sinasabi niya yan eh. Friends to all, enemies to none. Ngayon, wala nang friends to all. Boss Bats, may balita na si Erwin Tulfo na convicted sa kasong libel 4 times. Dapat ma-disqualified si Erwin Tulfo. Hindi ko maintindihan nga yung mga, alam nyo, yung mga walang kaso, pinakukulong sa correctional. Ano ba kaso ni Kasiong? Convicted na ba siya? Nagsisinungaling siya sa amin. Puta, di sa inyo nyo lang ikulong, sa inyo lang may kasalanan. Eh. Grabe, no? Correctional agad.